Yo mga kabosing, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, good morning. At dito po tayo sa sa bahay ko dito sa Batangas. And welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. So after ng bagyo ay ngayon lang ako nakapasyal dito. Medyo nadismaya ako. Ayun ang kubo. Nakikita niyo mga kabosing malalaglag na. Ayan. Gumuho pala yung banda roon. So buti na lang at nakauwi ako dito. Malalaglag na siya kasi naiwan ko ng hindi naka-prepare yung inabot ng bagyo. So ito ang naging ang nangyari. So kinakailangan ko maglaan mga kabosing ng ng panahon dito dahil maaksa yung nagastos ko dito. So ayan, medyo may kaguluhan, nagbagsakan yung mga saging at medyo hindi maganda sa aking paningin. Ayan pati itong kuryente na sa service graph ay nakalawit na sa lupa. So ayan, maganda ang tanawin mga kabosing, pero hindi ako nagagandahan, pasensya na. Medyo nabad trip tayo ngayon dahil ito nga, napakahirap talaga ng walang tao dito sa bahay ko dito. Ayan so maglalaan siguro tayo ng mga kahit 3 araw dito kahit na hindi tayo makatrabaho sa Cavite. At itong parang binabaha. So itong ating downspout na ito ay kinakailangan natin malagyan ng tubo palabas dahil bumabaha. Ayan. At ito para hindi masyadong maduming tingnan ay baka masintahan natin. Kukuha na lang tayo. Si Kuya Ogie mga kabosing ay may ginagawa ngayon kaya hindi ko makuha. Ayan. At mamaya susunduin ko yung aking mag-ina dahil napakarami ng linisin. Kung mapapansin nyo mga kabosing ay ito ang itsura nakalawit na yung kubo sa sa pinakabangin niya. Parang 3/4 na lang yung nakakapit Ayan. Nawala na yung varnish niya ayan. Gumuho na yung bandang baba. So kinakailangan natin maasintahan ng hollow block dito para ang bala ko dito hindi na poste. Asintahan ko na ng hollow block, then flooring na ng semento para nakapatong siya ng maayos. Ito hindi ko alam na ganito ang mangyayari dito. So medyo hindi maganda sa aking paningin mga kabosing. Siyempre dinasusun natin ito at wala naman tayo magagawa dahil wala naman tayo dito. Talagang hindi ko alam kung yung pagkapatayo ko ng bahay dito ay okay dahil hindi ko naman talaga maasikaso. Ayan napakarami ito ng linisin. So itong bagyong dumaan ay malakas din daw sa lugar na to. At ayan, medyo ang kapanalig team po ay hindi po nakagawin dito dahil may challenge ngayon si Kautol. Sinabihan ko na rin na mas priority nila yung challenge. Ayan yung kubo nasa limpad mga kabosing yung CR ni nakapanalig yung yero. So dalawa yung nakapatong, parang nawawala yung dalawa. Ewan ko kung nakita ng bayo ko. Ito kahoy na ito. So baka ko sanang alisin dito. Tayo ni Mrs. dito at baka daw ahasin. So yan. Medyo malakas daw talaga ang hangin dito dahil alam naman ninyo na talagang open area itong lugar kong ito. Open area to malakas ang bagsak ng hangin dito. Kaya halos nagliparan yung mga baba tayo. Yung kasi na rin yung ginawang hagdan dito na nakapanalig. Ayan, ewan ko kung saan napapunta yung ibang yero. Ayun, ang isa. Ayun, nakita naman naliliparan na, hindi pa pala nakapako yan. So naiwang nakabitin to ay inabot naman ng bagyo. So kinakailangan din talagang masikaso to. Medyo hindi ako nagagandahan sa giging hitsura, napakagulo. At
wala naman tayo magagawa, wala naman tao, may mga trabaho din naman yung kapatid ko. Ang kapanalig team po naman yun sa challenge, kaya hindi rin natin maaasahan ngayon ang kapanalig team. At syempre sinabihan ko na rin si Kautol na mas priority nila yung ano, yung challenge niya, dahil ito na yung mga chance niya para kahit pa paano ay kumita o magka-revenue na maganda. So yan mga kabossing, siguro maglalaan tayo ng mga 3 araw dito o 2 hanggang 3 araw. So yung ating trabaho sa Cavite ay ating pipindingin muna. Kailangan natin bigyan ito ng atensyon, dahil hindi ako natutuwa sa itsura. Kasi kahit naman doon sa Cavite mga kabossing ay talagang naman pagkatapos ng bagyo ay nakaka-irritant tingnan. Kaya lang siyempre nandun tayo, nalilinis natin agad. Ay dito wala naman naglinis mula nang bumagyo. Ayan o, nagkasira-sira na yung hagdan ni ano, kapanalig, itong sa camping site niyang ano ginagawa. So mga kabossing, baka umuwi muna ako at kumuha ako ng tao, dahil dito naman sa lugar na to wala naman akong kilalang mga tao na nagpapaupa. Medyo may ayaw na nang magpaupa, mayayaman na siguro mga tao dito, kaya hindi na nagpapaupa. At kakayari namang iusap dahil may mga trabaho din. Napakagulo mga kabossing, oh. After bagyo ito yung itsura, talagang maiirita ka. At itong kubetang ito ay lalagyan natin ng pinto. Then ito mga kabossing, bala ko lagyan ng lababo sa labas, dahil medyo naaano si misis na halo-halo doon sa loob. Maglalagay tayo ng lababo dito, tapos dito laundry, yun ay kainan na lang. Yan, magagawa tayo ng laundry dito pag may mga hugasan. So yan, talagang may ano, ang bala ko sana lagariin din to para putol-putulin, talisin na yung mga kahoy na yan. Ang bali ang naisama ko lang tao ko isa, dahil hindi ko na-expect na ganitong kagulo ang anong to. Ito ang problema dito, kaya nauukit. Ayun o, down spout. Yan, kailangan ilagay natin yung tubo na to. Ito ako bumili, wala nang bakal dito, Rap. Silipin mo sila, ano yung bakal kung dala yan, ha? Hindi, ako nagdala niya. Ha? Nandiyan na? Ha? Eh, hayaan na muna yung hollow block. Bago na lang, may hollow block pa din. So mga kabossing, ay tayo yung maglilinis muna. Talagang ito, dito ako nagdidismayar din siya. Alam mo ito? Parang baka pag may lasing dito makapagsabit dito. Live to mga kabossing, eh. Kailangan may ayos at may taas to. Hindi pa pwedeng ganyan yan. So dito tayo mag-uumpisa sa taas. Ayan, mga saging na nagbagsakan. Kailangan ayusin natin. Nasaan na itak yan. Ay, nalimutan ko yung kalaykay. Mamaya pagbalik ko dati ako kalaykay. So yan mga kabossing, at muli magandang umaga pa sa isa na tayo. Medyo hindi ko nagustuhan talaga yung naging ambience ng napakagulo. Siyempre hindi naman ba ito? Ito pa ang isang problema. Puno ng tubig. So yan, napakarami pang ayusin. So ito naman, pag napunta ako dito, hindi ko masyadong mapansin yung ano, yung kaguluhan, dahil maraming tao. Ngayon walang tao, nakikita ko yung hindi niya magandang itsura. Siyempre pagka may tao doon, na nakikita yung napupokus yung attention ko saan sa mga tao.
kabosing ha. Medyo nag-aayos sa yung niya. Ayan. Ito, pagkakayanin ko, linisin ko to. Ayan. Pag ito naman natuyo, ay ano, susunugin ko talaga. Wala kasing ano, yung limit ng ulan. Kakalakayin natin yung nasa baba. Medyo napagod talaga tayo mga kabosing. Kasi sa totoo lang mga kabosing, yun ako buisit na buisit sa ganyan mga ano, madumi. Kahit yan sa Cavite, talagang naglilis ako mga kabosing ng bahay. Kaya eto, talagang pag-aabala ako ngayong araw na to. So sa tingin ko naman ay kaya namin ng 2 araw to. Si Mara ay nagagawa ng ano, pintuan ng CR. Tapos lalagyan natin ng downspout ng ano. Saka ang dumi ng bubong oh, ng tawag dito ng gutter, ang daming damo. Palilinis natin yan. Etong side na to ay ating ano, kakalakayin, lilinisin. Wala na, ang dumi ko na mga kabosing oh. Yan, lilinisin natin to mga kabosing. Yata tayo mga kabosing. Sakit. Alam yung mga kabosing ano, sakit pa. Wow. Kaya mga kabosing ano nyo, taga ng akin, kahit magandang view ng ano, ng lugar, kung madumi naman eh wala rin, useless din. Kaya mas maganda ng view, malinis yung ano, yung lugar. Kaya mas magandang iayos natin talaga. Yata tayo mga kabosing sakit.
bossing at aking nalinisan itong mga ilang part ng sa baba. So ito naman, aarisin ko ito dito mga kabossing. Delikado to. Baka pamahayan to ng ahas. So ilalagay ko doon sa lugar na yon para at least hindi naman siya nakaharang sa So yan mga kabossing, at nililis ko na yung baba. Kita ninyo ayan wala na siyang mga kahoy pati dito sa kabila, at doon ko dinala dahil nakakatakot kasi pakapagbahay ng ahas. So ayusin natin. So ayan nalinis na. So paano nga? At itulak na konti. Wow. Baka naman mapadiretso patay ka rito. Buhatin pakita dyan. So babayin natin itong kabila, itatapon natin yung mga bumagsak na ito, tatambakan natin. Nasira siguro dito, tumakbo yung tubig na galing bubong ng bahay. Ito hindi ko alam kung anong gagawin design dito ni Kapanalig. So marami pang ayusin sila dito. So yan ang mga kaboss medyo nagali-aliwalas na yung itsura niya. Wala talagang kailangan bumagyo kasi. Saka yung yerong ito paayos ko mamaya dito, papatungan ko ng ng hollow block para hindi tumakbo. Ayan, ito pang ayusin nila. Bakit pa marami pang trabaho yan.
Nasa limpad yung mga yerong yan, hindi doon makita kung bang parang doon nakita yata yung mga yerong to. Buti nakita pa. 1, 2, 3, 5. Ito, bahala na sila muna mag-ayos nito. Medyo pagod na rin ako. Try natin kalay-kayin kaya. Malaglag mo yung guyabano. Itong kay kapanalig na tent na ito, iniwanan na lang dito. Parang pinasok na ng lupa, sayang naman. Hindi na kaya. So yun mga kabossing, at hapon na uuwi kami ng Cavite. Ayan nalinis na rin namin ng mga paligid niya pati yung kubeta dito ay nalagnaran namin ng pinto. So andito pa yung mga bowl na hindi kapanalig na kubeta. So yun, nalinis na natin ang buong gilid. Nagtarin na rin tayo ng mga halaman para at least baka mabuhay. At andito pa yung talis ni kapanalig yung binili ko. Hindi natuloy ang pagkagawa at nasa challenge sila. Uwi na kami at mukhang yung aking kinukuhang mason ay nagka-problema. Ay sinelas kurap. So abangan ninyo kami mga kabossing. Uwi na kami at hapon na. Let's go. Ayan malinis na hindi katulad kanina na talagang nabatrip ako na talagang grabe ang gulo-gulo. Dinaan nga ng bagyo. Ilan lang po ta? Oo, ilak mo. Yan. Ayan ang ganda ng ng bandang Silangan. So mga kabossing, siguro hindi ko alam kung makakabalik kami bukas dahil nagka-problema yung aking tagagawa, yung aking mason. Yung mga kabossing, at dito tayo sa Cavite. Balik karugtong lang ito ng vlog ko kahapon. So nakauwi kami siguro ng mga 8 na ng gabi. At talagang napagod kami mag-ama kahapon dahil pinaspasan namin yung trabaho sa doon sa bahay. So hindi rin ako ang balak ko sana babalik din dahil yun nga may mga pagagawa akong patungan ng kubo dahil iniisip ko makaulan naman at bumagsak pa. Kaya ang naisipan ko doon ay tulad ko na lang sa kubo ni kapanalig na mayroon siyang
patungan na samento paikot. So dahil nagka-problema nga mga kabosing doon sa akin magkagawa, si Kuya Ogie na rin talaga ang gagawa nung patungan ng kubong yun. Kaya nag-usap kami kagabi na siya yung gagawa bukas. So ibig sabihin, kahit hindi na ako umuwi, ay sure ako na magiging maayos naman talaga yung magiging kinalabasan ng patungan ng kubo. Ang sinesave ko dun mga kabosing ay yung yung kubo, dahil kung hindi ko agad na-close up sa camera na talagang nakatiwarik na yung kubo, yung 3/4 na lang yung nakakapit. Siguro sumabit yung apat na tatlong paa, kaya hindi natuluyan. Kahapon talaga pinili kong tapusin yung paglilinis, bagamat may mga natitira pa rin, ay naging maaliwalas naman bago ko umuwi. At yung ibang mga part ng paglilinis ko ay hindi ko talaga na-vlog, dahil medyo pagod na talaga. Kung mapapansin nyo, yung kaliwa kong kamay ay hindi ko na maitaas nung pahuli na, kaya talagang medyo bumagal yung trabaho. At buti na lang at nakatulong ko yung aking bayaw, saka yung isang bata na taga roon na biglang tumulong na lang. So natuwa naman ako at binigyan ko na lang siya ng kanya para sa kanyang yung ganun. Kasi yung iba naman pagka ganun kusang loob na pagtulong, ayaw naman kunin, pero hindi naman ako napayag na ganun na lang. So yan, tumawag na rin ako kay Kautol na humihingi ako ng dispensa, dahil hindi rin ako nakapunta doon sa kanilang kasayahan doon sa pagpapalitson sa Kampanalig, dahil ubod ng busy ko talaga. At isa pa mga kabosing, 1 week na kaming walang wifi, hindi rin ako nakakapanood ng live ni Kautol. At kung data man ang gamit ko, napakalabo rin, nakakairita lang panoorin. Kaya sabi ko, pasensya na, hindi kita nasusuportahan ngayon sa mga live mo, dahil nga ang rason. So hopefully naunawaan naman ng mga team yung rason ko kung bakit hindi ako nakakapunta. Talagang nagkataon lang mga kabos na sobrang busy ko. At yun pa nga isa, yung wifi at connection ay malaking bagay sa akin mga kabos, dahil ako po ay buy and sell ng mga sasakyan. Tulad dito, ito pa rin ang problema ko, itong Road Ranger na to. Hindi ko alam kung papaspray ko na lang o yayariin ko. May mga nagpunta ng mga mekaniko na maayos to naman, pero minsan tinatamad na akong mag-restore, lalo kung makina, dahil hindi ko ma-estimate yung makina lalo kung ganyan na hindi umaandar. Yan. So mga kabusing, kahapon pagdating ko doon ay talagang hindi na ako nagpahinga mga kabosing. Tinira ko na talaga ng paglilinis. At yung loob ng kabahayan ay ang anak ko naman na naglinis. Ayun nga, may kabata-bata pa, may salog pa sa baraso. So yun, at ako'y sumingit lang ng isang vlog mula nang makabagyo. At meron pa akong isang vlog mga kabosing na naka-pending, hindi ko ma-upload dahil wala nga kaming wifi. So ang ginagamit ko kasi mga kabosing ay laptop, hindi cellphone, kaya nahihirap akong mag-upload. So yan, sana sinamahan nyo ako sa video na to na paglilinis ng campsite sa Batangas ni Kampanalig. So hindi ko naman talagang sinabi ko na makasali sa challenge si Kautol na huwag nyo i-priority yung campsite, ang unahin niyo yung yung inyong challenge, dahil yun ang challenge nyo na kahit pa paano magkaroon sila ng kita. So yan mga kabosing, at sana bukas matuloy yung paggagawa ni Kuya Ogie, kasi pag si Kuya Ogie ang gumagawa ay tiwala na ako kahit hindi ako umuwi. Kahapon kaya naman ako uwi ay dahil nga hindi pa rin konsi yung aking kinuhang mason, at kaya gusto ko rin maisama yung mason ko dito sa Cavite ay siya ay electrical din. Medyo yung electrical niya ay hindi pa maayos, kaya gusto kong paayos. Pero isang araw isasama ko rin siya. Sana
mayari yung patungan ng kubo. Talagang nanghinayang kasi ako mga kabosing kasi ang bili ko doon yan 35. Siyempre may gasos pa ako doon na iba 35,000. Tapos yung varnish niya nawala nung maulanan, halos namuti na, inamag na nga agad. Sabi ko bilis naman ito mawala. Ang bala ko doon ay pabarnisan ko uli yung kubo. Ayun naman talagang pinrepair ko para tambayan ng mga kapanalit dito sa kasakaling sa mga pasyal. Mas maganda kasi sa mga ganong mga bundok o lugar ay kubo ang tinatambayan. So yan mga kabosing, at sana muli ay sinamahan niyo ako sa vlog na to. Sana ay sa susunod kong vlog ay samahan niyo muli ako. At salamat sa mga suporta ng mga manonood natin, ng mga kapanalig supporters, mga viewers. Sana po ay yung mga nagdaang bagyo ay tayo po ay nakarecover na, especially doon po sa sa part ng ba yun, Cebu ba yun, doon sa Cebu. Yan, sana po ay naka-recover na tayong lahat. At talagang ganyan ang buhay, may mga pagsubok na darating at laging positive lang, malalampasan natin at mayroong, kung may hirap ay may ginhawa mga kabosing. So until next video na lang mga kabosing, salamat sa pagsuporta, bye bye.